Hello, Lodi. Magandang araw sa ating lahat. Happy New Year. So, ito, may bagong topic. Itong isang to, coach ata to, mentor. Okay, pero pag-usapan natin, may part 2, part 3 siyang ginawa about Pi Network. Kaso lang, yung part 1, may mga kung ano-ano pinagsasabi niya, hindi man lang siya nagbasa. Tapos sa part 2, minsan binabawi niya. Sa part 3, doon na-realize niya na mali yung pinagsasabi niya sa part 1, part 2. Consider niya as investment, maglagay ng pera daw. Kailan pa tayo naglagay ng pera sa Pi Network? Tapos dinefine niya ang investment sa 3. Ngayon, sinabi niya, hindi na investment ang Pi Network. Tama, hindi nga. Kasi, pero pag magsalita sa part 1 niya, akala mo daw, ang gamitin is logic sa pag-invest. Hindi emotions, katulad nito. Ang dami niyang sinabi na hindi man lang niya binasa kung ano ang Pi Network mismo. Okay, explain natin sa kanya. Ang unang binanggit niya, wala daw utility ang Pi Network. Tama siya. Wala pang gamit ang Pi Network. App lang siya. Pero ito sabihin ko sa'yo, maraming mga project or cryptocurrencies na available na sa exchange. Tradable na siya. May value na siya. Pero wala ding utility. Marami dyan. Dito, ang Pi Network hindi pa available sa exchanges. Kasi nga, inaayos pa lang. Yan ang ilagay natin sa utak natin. Inaayos pa lang ang Pi Network. Kaya nga, ang goal nito ay pag may net na magagamit yung Pi token na meron sa lahat ng pioneers. Gagamitin sa sa mga application na binibuild inside the Pi Network. Yun yung plano, yun yung vision. Di ko alam kung ano pinagdadadan niya na sabi niya, hindi mo na pwedeng exchange Ethereum, Bitcoin. Sino ba nagsabing pwede mo exchange ang wala pang value? Alam mo, advice ko sa kanya, bago siya magsalita, bago siya mag-comment sa isang project, dapat intindihin niya muna para isa lang. Kasi, ayan, kaya siya may part 1, part 2, part 3 kasi gusto niyang i-fix yung mga alam niyang nabanggit niya sa part 1, part 2. Sabi niya, investment daw. Sabi niya, naglagay daw tayo ng pera. Kung maglagay ka ng pera sa investment, dapat gamitin mo logic. Kailan pa tayo naglagay ng pera sa Pi Network? Anong i-define niya investment sa part 3 na sinasabi niyang hindi na investment? Ngayon ang Pi Network tapos dada sa part 1 na pag mag-invest ka, huwag mong gamitin mo ang logic. Logic. Huwag ang emotions. Tapos sabihin niya hindi investment sa part 3 ang Pi Network. Okay. Eto, sabi pa niya, yung basic, yung supply and demand. Supply and demand. Alam ng Pi core team yan, bro. Hindi kami nag-expect ng malaking value dito sa Pi para sabihin ko sa'yo. Okay? Sa amin lang, ito isang project. Binasa namin yung white paper bago kami nagdadadada. Ako din, dati. Pero nung binasa ko yung white paper, naintindihan ko na meron. Parang pwede, sabi ko. Ba't di ko subukan? Meron naman akong phone. At nung naintindihan ko siya, Brad, naniwala ako sa white paper. Pwedeng mangyari. Parang ganun. Pwedeng mangyari. Kaya, sinuportahan ko sila. Pinaniniwalaan ko sila. Kasi nga, nabasa ko yung white paper nila. So, hindi lang logic yun. Kailangan ng pagtitiwala. Emotions yun, hindi logic. Okay? Kaya natitrigger sila sa'yo every time nagagawa-gawa ka ng kung anong videos mo about Pi. Yun ang mahirap eh. Tapos sinasabi mo wala kang pakialam. Sabihin ko sa'yo, kaya natitrigger ang mga pioneers. Kaya ni-message ka, tapos ikaw tuwang-tuwa ka naman. Siyempre, naniniwala kami. Tapos, pag merong tao na parang ma-hurt din may konti, parang ganun. Baliktarin natin, meron kang mentorship program. Nakita ko yung mentorship program mo eh. Nagme-mentor ka pala ng mga, di ko alam, yung basta mentor daw siya, coach daw siya. Ngayon, binuo mo yung mentorship program or yung company mong yan. Tapos may goal at may vision ka. Siguro yung vision mo, makahit ka ng 5 million in the next 3 months, 6 months, ganun. Siyempre, kailangan mong madaming mga taong ime-mentor para magbayad sila sa ng 21,000. Ngayon, bumaba na ata, nag-sale ka ng 10K. Nag-sale na siya, tapos naging 10K. Pero yun, may babayaran ka. Yun yung goal mo. Paano pag sabihin ko sa'yo na scam yan? Na wala kang matututunan dyan, magbabayad ka lang ng huhut-hut lang yan ng pera. Paano pag sabihin ko sa'yo yan? Di ba, sasaktan ka? Kasi nga, hindi logic lang ang ginamit mo dyan. Hindi logic sa pag-invest. Di ba? Ginamit mo pati yung, kasi pati yung mga taong nagpa-mentor siguro sila, nagbayad sila. Tapos hindi lang logic ang ginamit lang. Investment din yan eh. At hindi logic lang ang ginamit dyan. Ginamit din nila, naniwala sila sa iyo. At yung pagtitiwala na yun ay feelings yun, emotions yun. Hindi lamang logic. Kaya minsan kung pagsabihin kong scam yan, masasaktan ka, masasaktan yung mga followers mo. Same lang din sa Pi. Sana maintindihan mo. Okay? So bago ka magbanggit kung ano-ano about dito sa Pi Network, isipin mo muna. Kasi ang goal ng Pi para ipaintindi ko sa'yo. Kahit sabihin yung,
gusto namin makahikayat ng mas marami kasi mas mapadali yung pag ma-hit yung goal ng Pi Network. Pag mas marami, mas strong yung foundation. Mas maraming gagamit dito sa tinatawag na Pi token. Pag launch na ng open mainnet, ibig sabihin gagamitin namin yung mga Pi namin dito sa mga applications na mabibuild dito sa Pi Network. Ito ay project. At lahat ng project, may project nag-fail, may project nag-succeed. So, dapat mo sana maintindihan yun na hindi para kaming mga diehard, pinagsasabi mo. Wala ka na bang ma-mentor? Mag-focus ka na lang kaya dun sa mentorship program mo at di ka namin pakialaman. Mag-fail man ang Pi Network project, mag-failed man, o hindi man mangyari, okay lang kasi sinuportahan namin. At least sumuporta kami sa isang vision, sa isang project na kung saan maganda sana. Mag-fail man yun, okay lang. Pero at least sinubukan namin. Yun ang gusto kong ipaintindi sa'yo. Kaya huwag mong banggitin sa amin yung mga economics at mga kung ano-anong pinagsasabi mong investment logic. Kasi ikaw, ang gusto mo kasi, dapat meron kang makuhang pera bago ka magbigay ng value. Coach ka eh. Kailangan mo ng pera muna bago mo ibigay yung mga kung anong anting-anting na binibigay mo sa mga bumibili sila ng mentorship program. Di ko alam kung may nakukuha ba sila. Nagtataka ako, bakit napunta ka dito? Sabi mo, wala kang pakialam, pero gawa ka ng gawa ng content mo about Pi Network na related ba to sa mentorship? Akala ko, coach ka. So, ibig sabihin, yung finance pinag-isapan mo, wala itong Pi Network. Hindi nga considered investment. Bakit mo ito pinagtutunan ng pansin? Marami kang gagawin. Ang dami mo mga proyekto, di ba? May mga mentorship program ka. I-mentor mo yung mga taong sumusunod sa'yo. Huwag kung ano-anong binabanggit mo dito sa Pi Network na hindi ka naman nagbabasa bago ka magsalita. Mali-mali ka eh. Mag-focus ka na lang doon sa coaching program mo. Okay? Wala kang makukuhang mame-mentor sa amin kasi sarado kami sa ganyan. Alam namin, naiintindihan ka namin, coach. Okay? Naiintindihan ka namin na ikaw ay financial coach. Nagme-mentor ka ng mga leaders na maging influential pagdating ng araw. Wow! Katulad mo. Pero sana naman, wag ganon. Dapat pa rin, ang turing mo sa aming mga pioneers, mga diehard na pinagsasabi mo ay parang mga mini-mentor mo din. Wag basta kuda na hindi mo alam pinagsasabi mo. Kuda ka ng kuda eh. May update ang Pi. Sabihin ko siya, i-download mo kaya eh. Okay? Progression. Coach ka. May mentorship program ka about finance. Tapos napunta ka dito sa mawala ka buluhang project, tapos nagko-comment ka, okay ka lang. Tapos sasabihin mo na, papasok ka sa NFT, huwag na lang. Baka kung ano pagsasabihin mo sa NFT. Huwag na. Okay, mag-focus ka dyan sa mentorship program mo. Alam mo yung mentorship program na yan, basta may mga offer mo ganyan. Siyempre, naiintindihan ka namin, hindi mo tanggap yung mga wala mo nang lalabas na pera. Gusto mo nang mailalabas bago mo ibuga yung mga pinagsasabi mo na wisdom sa mga mini-mentor mo at pabayaran ka, di ba? Gusto mo ng pera muna bago. Pero, ganoon talaga ang buhay. Yan ang style mo eh. Siyempre, ang style ng iba din yung vision ng network. So, alam ko hindi mo get yun, pero okay lang. Coach, mabuhay ka. Alam ko mayaman ka na, pero wag mo na kaming pakialaman kasi ito ay support namin sa Pi Network. Mag-succeed o hindi, okay lang yan. Basta sinuportahan namin ang project na kung saan pwedeng magkaroon ng impact sa mga taong gustong maintindihan ng cryptocurrency or pwedeng walang impact pagdating ng araw. Basta sumuporta kami dito sa project na to kung saan naniniwala kami na pwedeng mangyari. May magandang maidudulot ang Pi Network. So guys, salamat. Okay, ito yung first video natin sa New Year. Okay, namundok muna ako eh. Kaya matagal-tagal hindi ako nang gumawa ng video. Ito kasi yung request nyo, nabasa ko, na bigyan ko ng komento. Ayan, bigyan na natin. Hayaan nyo na siya. Huwag nyo na siyang i-message kung sakali para hindi na gagawa ng kung ano nung video dito. Gamitin nyo kasi yung mga logic nyo. Hanggang dyan lang tayo, mga lodi, okay? May mga update ang Pi pero hindi ko na panggitin. Ito lang muna. Okay, sa next video siguro natin gagawan yung update. Baka marami sa inyo nag-laylo na okay lang yan. Maglaylo minsan pero tuloy pa rin natin. Suportahan natin itong Pi Network. Di natin alam mangyari pero andun pa rin yung support ko sa core team kasi nakita naman natin na continuous yung development ng project. So yan lang guys. Maraming salamat. Happy New Year sa inyo. So tuloy-tuloy ito yung gagawa ulit ng video about cryptocurrency, NFT at play to earn NFTs. Kung meron kayong question, comment nyo lang dyan sa baba.
Maraming salamat sa iyong suporta at kung gusto niyo i-share itong video, share niyo lang guys. Maraming salamat and see you on my next video. Bye!